Mga ka-Express, welcome back sa Express Info. Mukhang hindi patapos ang sorpresahan ng Gilas Pilipinas. Akala natin ay sa Chinese Taipei at New Zealand lang tayo dapat mag-focus sa Group D para sa FIBA Asia Cup. Pero ngayon, may bagong bantay sarado na kalaban, ang national team ng Iraq. At hindi ito basta-bastang team. Ang kanilang head coach ay isang veteran sa international basketball, isang Serbian coach na si Veselin Matic. Kung akala nyo, easy win ang laban kontra Iraq, think again. Sa video na ito, kilalanin natin ang lalim ng lineup ng Iraq, ang elite coaching ng kanilang Serbian tactician, at ang kanilang all-around naturalized player na maihahalin tulad kay Justin Brownlee, si DeMario Mayfield. Kaya mga ka-Express, humanda na't samahan niyo ako. Ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Sa unang tingin, parang hindi intimidating ang Iraq, di ba? Hindi kasi sila kasing sikat ng China, Australia o New Zealand. Pero mga ka-Express, huwag tayong madadala sa pangalan lang. Dahil kung performance at sistema ang pag-uusapan, ibang level na rin ang basketball program ng Iraq ngayon. Sa ilalim ng pamumuno ni Coach Veselin Matic, muling binubuhay ng Iraq ang kanilang basketball reputation. Si Matic ay isang decorated international coach na dating humawak sa Iran, Lebanon at India, at siyang naghatid ng Iran sa kampyonato ng FIBA Asia Cup 2009. Sa madaling salita, marunong mag-set up ng sistema, disiplina at scouting ang coach na ito. Hindi ito typical na Middle Eastern team, matalino, methodical at may veteran mindset. At ngayong FIBA Asia Cup, masusubukan na talaga si Coach Tim Cone. Yes, napatunayan na niya sa Asian Games at FIBA qualifiers na kaya niyang i-maximize ang gilas. Pero ibang usapan na to mga ka-Express. Wala na tayong shock and awe advantage. Scouted na tayo, studied na ang triangle offense, at alam na ng ibang bansa kung paano tumakbo ang gilas. At kung meron mang coach na kayang baliin ang sistema ng gilas, walang iba kundi si Coach Matic. Ito na ang chess match ng dalawang veteranong coaches, triangle offense versus European system. Magiging test ito ng adjustment, discipline at execution. Mas matindi pa ito kaysa mga nakaraang laban ng gilas dahil hindi lang players ang kalaban dito, kundi mismong sistema. Pero syempre, hindi lang coaching ang pinag-uusapan natin. Let's talk about the X-factor ng Iraq, si DeMario Mayfield, ang kanilang naturalized player. Mga ka-Express, ito ang tipo ng player na ayaw mong makalaban. Bakit kamo? Kasi itong si Mayfield ay hindi lang scorer, siya ay isang 6'5 guard forward hybrid na kayang maglaro ng 1-3 positions. Sa last FIBA Asia Cup qualifiers, nag-average siya ng 19 points, 8 rebounds, 7 assists per game. So imagine mo na lang yan, halos triple-double threat sa bawat laro. Siya ang equivalent ni Justin Brownlee sa Iraq. May shooting, may playmaking, may rebounding at may leadership. Kaya kung hindi makakalaro si Justin Brownlee para sa gilas, malaking kawalan ito dahil may naturalized player na ang Iraq na kayang sumabay sa kahit sinong Asian powerhouse. At isa pa sa dapat paghandaan ng gilas ay ang size advantage ng Iraq. Hindi lang shooter ang kalaban natin, kundi may big man din silang matibay. Si Ihab Al-Zuhairi ang kanilang legit 7-footer. O sabi ng iba, 6'11", pero close enough. Sa average na 13 points, 7 rebounds and 2 blocks, si Al-Zuhairi ay isa sa mga anchor ng Iraq sa ilalim ng basket. Hindi siya role player lang, starting caliber center ito na posibleng maging problema kung wala si Kai Sotto o kung kulang tayo ng interior defense. Hindi tayo pwedeng mag-relax kahit may Junmar Fajardo, AJ Edo o Japit Aguilar tayo. Kailangan ng solid rotation sa front court
para matapatan ang mobility at height ng Iraq. So ano ang dapat gawin ng Gilas? Una, kailangan nating mas maging unpredictable. Alam na ng iba ang triangle defense, kaya dapat ay may added wrinkles na si Coach Tim Cone. Either through staggered screens, early offense plays, o adjustment sa tempo ng laro. Pangalawa, kailangan maging solid ang depensa sa perimeter at dapat mag-focus ang Gilas sa perimeter defense para ilimit ang penetration ni Mayfield at sa paint protection para sagasaan si Al-Juhairi at sa ball rotation para hindi predictable ang opensa. Importante rin na maging consistent ang performance ni Sergio Perez, Chris Newsome at Scottie Thompson, lalo na kung wala si Justin Brownlee. At kung mapipilitang gamitin si Ange Kwame bilang naturalized player, kailangang masanay agad siya sa sistema ni Coach Tim Cone. Mas madali kung may chemistry na sila from previous tournaments. And now, here is the big question. Must win ba ang laban kontra Iraq? Ang sagot, oo. Dahil habang halos sure ball na ang tapatang Gilas New Zealand sa Group D, hindi natin pwedeng maliitin ang Iraq. Kapag matalo tayo sa kanila, posibleng tayong malagay sa mas delikadong posisyon sa knockout stage. Posibleng kalaban agad ang Japan, Australia o China. Kaya bawat game sa group stage ay mahalaga. Walang room for error. Mga ka-express, ito na ang tunay na acid test para kay Coach Tim Cone. Wala na sa Inspire Sports Academy ang laban. Wala na rin sa training camp. This is the real deal. Iraq is a legitimate threat. May veteran coach. May dominant naturalized player. May malaking center. Hindi ito tune-up game. Ito ay war game. Pero kung merong isang coach na kayang bumasa ng laro, mag-adjust sa kalaban, at magdala ng team sa panalo, walang iba kundi si Coach Tim Cone. Kaya suportahan natin ang Gilas, walang iwanan. At sana matapos ng Gilas ang group stage ng malinis at buo ang kumpiyansa papunta sa knockout rounds. At yan muna tayo mga ka-express. Anong masasabi nyo kay DeMario Mayfield at sa Iraq? Sa tingin nyo ba magiging mabigat na kalaban ito para sa Gilas? At sa palagay nyo, tama ba ang approach ni Coach Tim Cone na unahan ang long-term system over short-term wins? Comment down your thoughts. Gusto naming marinig ang inyong opinion. At huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa kapwa nating basketball fans. Ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.